Nang magising siya sa isang hotel, nakita ni Emily ang isang tuyong katawan sa kanyang tabi, gayunpaman hindi niya ito pinansin at tinignan ang kanyang katawan sa salamin. At napansin ang isang sugat ng kutsilyo sa kanyang tagiliran at ang kutsilyo na sanhi nito ay nasa malapit lang. At inisip ni Emily ang lahat ng pagkakataon na kailangan niyang gawin ito. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa pagputol ng mga katawan at inilagay ito sa isang supot ng basura at dinala sa isang kamalig. Ang lahat ng piraso ay sinunog upang maalis ang ebidensya at ang abo ay ibinaon niya sa isang butas. Pagkatapos ay bumalik si Emily sa lungsod at ginugol ang ilang oras sa isang kafe at nag-aaral ng higit pa sa kanyang sarili at tila hindi alam kung ano ang buhay na mayroon siya. Samantala, sinubukan ni Emily na panatilihing kalmado ang kanyang sarili sa paninigarilyo nang biglang dumating si James na nagagalit sa kanya dahil nawawala ito sa loob ng 3 araw at hindi sumasagot sa mga tawag niya. Tinawagan din nito ang mga pulis upang hanapin siya at ngayon ay kailangan ulit nitong tumawag upang sabihin na ayos lang si Emily. At dahil alam na magkakaproblema ito, sinubukan ni Emily na pakalmahin si James sa pamamagitan ng pag-akit sa lalaki, ngunit tinanggihan ito ni James at sinubukan na tumawag ulit sa pulis. Isang desperadong Emily ang nagpasya na saksakin siya sa leeg gamit ang isang screw na agad ikinamatay nito. Pagkatapos ay binalot nito ang katawan at itinago ito sa basement kasunod ng paglinis nito at nilaban ang damit para maalis ang dugo at uminom din ito ng maraming gamot. At sa sumunod na umaga nagulat si Emily nang makita ang kanyang katawan na nabubulok na hindi nito inasahan sa lalong madaling panahon. Samantala dumating ang detective na si Freddy sa kanyang bahay at naghinala nang makita nito ang babae at hindi ito sinabi ni James sa kanya. Nagsimula itong magtanong kay Emily kaya inimbitahan nito ni Emily na uminom ng kape at nang naabala ito hinawakan nito ang kamay ni Freddy at nagsimulang higupin ang kanyang buhay. At lumalabas na hindi ito si Emily at ito ay isang nagbabagong anyo na nilalang na pumapatay ng tao upang makuha ang kanilang katawan. At ang bangkay sa hotel ay ang totoong Emily at ngayon ang shapeshifter ay naging si Freddy at iniwan ang isang patay na katawan na natuyo. Nagsasanay itong bigkasin ang kanyang pangalan at sinuri ang baril at masaya na nasa posisyon ng kapangyarihan sa mga oras na ito. At pagkatapos ginamit ni Freddy ang isang martilyo upang alisin ang ngipin sa katawan upang hindi ito makilala, pagkatapos ay nagtapon ito ng gasolina sa buong bahay. At sa kanyang paglabas nakasalubong nito ang isang delivery boy kaya kinuha nito ang pagkain nang hindi nagbabayad at umalis sakay ng sasakyan ng detective. Gusto siyang pigilan ng lalaki ngunit sa mga sandaling yon nagsimulang masunog ang bahay. Samantala nakipagkita si Freddy sa mga tulak na nakilala siya bilang isang tiwaling pulis na palaging tumutulong sa kanila. Kumuha ito ng ilang gamot at ginamit ang lahat ng ito sa sasakyan at lumalabas na ang nilalang ay kailangan ng gamot upang matigil ang pagbubulok at pinapabagal ito ng gamot. Samantala nagtungo din ito sa isang bar at sinalubong ang isang aso na palagi siyang nakikilala kahit ano pa ang katawan na suot nito. Umupo ito sa bar at binila ng isang alak si Julia at nagtataka na alam na nahulaan ni Freddy ang kanyang paboritong alak. Nagbiro si Freddy tungkol sa pagiging isang psychic pero ang totoo ay madalas itong pumunta sa bar sa iba't ibang katawan at nakikita nito ang babae madalas ng mag-isa. Nagsimula silang mag-usap at mabilis nagkapalagayan ng loob at lumipat sila sa isang eskinita sa likod ng bar. Nang biglang nakaramdam si Freddy ng pananakit sa kanyang tiyan at natarante ito at sinigawan ng babae upang umalis ito. At napagtanto nito na ito ang sugat sa katawan ni Emily na ikinatakot niya dahil ang sugat ay hindi sama-sama kapag nagpalit siya ng katawan. At habang nakahawak sa kanyang sugat naglakad ito sa kalsada at ginamit ang kanyang badge upang mangharas ng mag-asawa sa isang kotse. Sinubukan ni Sam na ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit nakuha ng nilalang ang katawan nito. Pagkatapos ay dinala ng bagong Sam ang sasakyan sa isang pribadong lugar upang sirain ang katawan at nag-ambala ng isang tawag mula sa kanyang asawa. Umuwi si Sam sa kanyang pamilya ngunit mabilis nitong napansin na ang mag-asawa ay hindi magkasundo at magulo ang kanilang relasyon. At sa sumunod na umaga nagising siya ng isa sa mga bata sa pamamagitan ng pagtalon sa kanya at sinigawan ito ni Sam upang iwan siya ng mag-isa. Nararamdaman pa rin ito ang sakit mula sa sugat kaya hindi nito pinansin ang pamilya at nagmadali sa kanyang opisina at nakita si Rachel. Isang alaala mula kay Sam ang ibinunyag na ginugulo nito ang babae at tumanggi ang babae sa kanya. Si Sam ay isang dentista at dahil ang katawan ng nilalang ay nasa katawan ng isang dentista noon siya ay nagpatuloy upang gamutin ang pasyente ni Sam.
At habang kumakain nagpunta si Sam sa isang restaurant at nagulat na makita si Julia. Tumakbo ito palabas at sinubukan na kumuha ng taxi upang sundan ang babae ngunit tumanggi ang driver at sinabi na isa itong stalker. At sa kinagabihan siya ay naghapunan kasama ang pamilya nito ngunit ito ay mas lalong nagpalumbay sa kanya dahil hindi na nito maalala ang kanyang sariling pamilya o kahit ano pa bago pa ito magsimulang magpalipat-lipat ng katawan. Patuloy din itong nakatingin sa kutsilyo at nararamdaman ang pagnanasa na pumatay. Pumunta si Sam sa bar at hindi pinansin ang mga pakiusap ng kanyang pamilya at umupo si Julia sa kanyang tabi at naalala na nakita niya ito kasama si Rachel. Kaya ibinahagi ni Sam na ang kanyang buhay may asawa ay isang kalamidad at nais lamang nitong magsaya. At dahil dito inihayag ni Julia na dati siyang may asawa at anak ngunit namatay ang batang lalaki sa malubhang karamdaman noong 3 gulang pa lamang ito at naghirap siya sa loob ng maraming taon. At isang gabi sinurpresa ito ng kanyang asawa ng isang romantikong hapunan at pareho silang masaya at nagtatawanan. Nagpalipas sila ng gabi sa kama ngunit sa sumunod na umaga nagising si Julia at natuklasan nito ang kanyang asawa ay nawala ng walang bakas. At matapos na uminom ang dalawa pumunta si Sam sa banyo at nakita na nabubulok na ang katawan at dahil sa takot nagpaalam ito kay Julia at nagmadali upang magtago sa isang motel kung saan gumamit ito ng maraming gamot. At makalipas ang ilang oras na balisa ito nang mapansin niyang mabilis kumalat ang pagkabulok kaya kailangan itong maghanap ng bagong katawan sa lalong madaling panahon. Tinawagan ito si Rachel upang humiling ng tawag sa nangyari at humiling ng tulong sa babae dahil may sakit siya. At ilang sandali dumating si Rachel sa motel ngunit hindi binuksan ni Sam ang pinto at sinabihan niya lang itong pumasok. Nag-alala si Rachel nang makita nitong walang ilaw ang silid at maingat itong lumapit sa kama at sinunggaban siya ni Sam upang nakawin ang kanyang katawan. At sa ilang kadahilanan sa pagkakataon na ito mas masakit ito kaysa sa karaniwan habang tinitignan ng bagong Rachel ang tuyong katawan at uminom ng mas maraming gamot at napagtanto na marami siyang access sa mga gamot. At sa mga sandaling yun nagtanggap ito ng tawag mula sa kanyang kasintahan at kailangan itong magdahilan kung bakit ito umalis sa kalagitnaan ng gabi. At sa umaga dinala ni Rachel ang putol-putol na katawan sa kamalig upang sunugin ito at itago. Gayunpaman sa oras na ito napansin siya ng isang kapitbahay at nagtanong kung alam ni Rachel ang tungkol sa may-ari ng kamalig at sinabing parati itong nakakaamoy ng hindi maganda sa lugar. At lumalabas na kinuha din ng nilalang ang katawan ng may-ari at naitapon na ito. Mabilis na umalis si Rachel sa lugar nang hindi nagsasalita at bumalik agad sa opisina ng dentista kung saan ginamit nito ang kanyang susi upang magnakaw ng maraming gamot. Pagkatapos ay nagpunta ito sa kanyang apartment at madalas na umiinom ng gamot at umaasang hindi agad mabubulok ang katawan. At sa kinagabihan nagpa siya itong magbihis ng maayos at pumunta sa bar. At pagkatapos siyang salubungin ng aso umupo ito sa tabi ni Julia na nakilala siya bilang kadate ni Sam. Nag-usap sila sandali at sinabi ni Julia na may malungkot na mata si Rachel kaya ibinigay nito ang kanyang business card at pinaliwanag na isa siyang tagapayo at maaari itong makinig anumang oras. At pagkatapos na umalis dumating si John at nagsimulang kausapin si Rachel sa una ay hindi niya ito pinapansin sa dahilan na gusto nito malaman ang relasyon nito kay Robert. Gayunpaman sa mga oras na yon ipinakita siya sa TV bilang pangunahing sospek sa likod ng isang kaso sa kamalig. At dahil kailangan tumakas tinanggap nito ang lalaking si John at umalis kasama sa kanyang apartment. Pareho silang gumamit ng gamot at sinubukan ni John maka-escort sa kanya ngunit nang tumanggi si Rachel naging agresibo ito at pinilit ang babae. Itinulak ito ni Rachel at nagmadaling kumuha ng kutsilyo upang umatake ngunit mabilis pinagtanggol ni John ang kanyang sarili at disarmahan ang babae. Pagkatapos ay binasag ni Rachel ang isang bote sa kanyang ulo at itinulak siya sa lupa at nagkaroon ng pagkakataon si John na kunin ang kutsilyo. Sinubukan nitong saksakin ang babae ngunit nagawa siyang pigilan ni Rachel gamit ang isang lampara at nakuha ang kutsilyo. At matapos na saksakin ito sinubukan ni John na tumakbo pababa ngunit sinundan siya ni Rachel at nagpatuloy sa pagsaksak sa kanya ng maraming beses. Pagkatapos ay bumalik ito sa apartment at kinuha ang lahat ng kailangan niya bago tumakas. At sa kanyang pag-alis natuklasan itong tumawag ng pulis ang kapitbahay kaya nagmadali itong tumakas ngunit nakita din siya ng mga pulis sa labas. At sa kabutihang palad mas mabilis itong tumakbo at dumaan sa isang tagong daanan at nakahanap ng isang lumang garahe kung saan siya nagpalipas ng gabi.
At sa kinaumagahan nagising ito at nakita ang aso na natutulog sa kanyang tabi at ang kanyang balat ay nabubulok na. Nakita din nito ang ilang tawag mula sa kanyang kasintahan na si Tommy na biglang lumitaw sa garahe dahil nasubaybayan nito ang kanyang telepono. Gusto nitong malaman ang kahulugan sa likod ng kanyang larawan sa balita kaya inatake ni Rachel si Tommy ng isang tubo at tumakbo papalayo. Sinubukan ni Tommy na sundan siya ngunit nagtago si Rachel sa likod ng isang truck habang muling nararamdaman nito ang sakit sa kanyang tiyan. Kailangan nito ng bagong katawan sa lalong madaling panahon ngunit ayaw niyang kunin ang kay Tommy dahil iimbestigahan siya ng pulis habang hinahanap si Rachel. At sa pag-aakalang wala na siyang oras pumunta si Rachel sa address ng business card upang hanapin si Julia at sabihin sa kanya ang katotohanan. Gayunpaman nakita niya itong kasama si Robert na nagpaselos sa kanya. Ang pagbubulok sa kanyang braso ay nagsimulang maglabas ng nana na nagpilit sa kanya na sundan si Robert sa halip na si Julia. Sinundan niya ito sa kanyang bahay at nagkunwaring magde-deliver at pinatay si Robert sa sandaling buksan nito ang pinto. Samantala tumawag si Robert at ipinagtapat ang nararamdaman nito kay Julia na pumunta sa kanyang lugar upang maghapunan. At sa gabing yun masaya sila sa isa't isa at inamin ni Julia na may isang bagay na pamilyar kay Robert ngunit hindi niya mapaliwanag kung ano ito. Niromanse siya ni Robert at hinalikan at mabilis na pinainit ang mga bagay sa kanilang dalawa. Napansin ni Julia ang sugat sa tiyan ni Robert ngunit hiniling ng lalaki na huwag itong pansinin at binubul nila ang gabi na puno ng pagnanasa. At sa mga oras na yun si Julia at Robert ay nagsimula ng isang relasyon at masayang magkasama ang dalawa, madalas silang mag-date at magtalik sa tuwing nais nila. Nakuha ni Robert kung ano talaga ang gusto niya at tila hindi na nito kailangan ng bagong katawan bagamat binalikan pa rin ito ang huling bangkay at itinapon nito sa ilog at patuloy din siyang umiinom ng gamot. At sa isang umaga nakita ni Julia ang balita tungkol sa 6 na pagkamatay sa bayan at napagtanto na kilala niya ang lahat ng ito sa bar. Niyakap siya ni Robert at nangako na poprotektahan siya. At sa gabing yun nakita ni Robert na nabubulok ang kanyang kamay at biglang sumakit ulit ang kanyang tiyan kaya tinanggap nito na dapat niyang sabihin ang totoo. Sinabi ni Robert kay Julia na kailangan nilang mag-usap at binahagi ang kanyang alaala. At noong bata pa ito noong 1954 napatay nito ang kanyang ina bilang aksidente at kinuha nito ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano siya o kung may katulad siya ngunit natatandaan niya ang wagas na pagmamahal ng kanyang ina sa katawan nito. At mula noon tumatalon siya sa iba't ibang katawan ngunit hindi siya makadama ng tunay na pagmamahal hanggang sa araw na kinuha nito ang katawan ng asawa ni Julia. Ang romantikong araw na yun ay talagang inihanda niya at hindi niya kinainisan na iniwan niya ito sa kinaumagahan. At halos araw-araw palagi itong bumabalik sa bar sa iba't ibang katawan upang subukan na makipag-ugnayan sa kanya. At sa una si Julia ay hindi naniniwala sa kanya ngunit nang banggitin nito ang detalye sa gabing nagtalik sila nagalit ito at kinuha ang isang taser sa kanyang bag. Sumusumpa si Robert na mahal siya nito at hindi siya nito sasaktan, gayunpaman masyadong natakot si Julia at ginamit ang taser sa kanya bago sinuntok ito ng ilang beses. At dahil gustong mabuhay hinawakan siya ni Robert at ninakaw ang kanyang katawan. At ang katotohanan na pinatay niya ang babaeng kanyang minamahal ay nag-iwan sa kanya ng labis na paghihirap at nagtungo ito sa bar upang uminom kung saan nagpasalamat ito sa bartender na palaging nandyan para sa kanya. At sa gabi na yun hindi tumalon si Julia ng katawan at hinayaan ang pagbubulok na kumalat sa kanyang katawan. At sa kanyang pagtataka sa halip na mamatay ang kanyang kakayahan ay lumikha ng isang kakun kung saan siya nanatili magdamag. At sa umaga ang nilalang ay lumabas sa kakun na parang isang hayop at nagmadali sa salamin at nakita ang isang matandang lalaki na puno ng sugat. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ito ngunit pumunta ito sa parke upang mag-isip at sinamahan siya ng aso. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.